Sa mga oras na ito, ay makikita si Narin at si Sehang sa ibabaw ng isang gusali. At habang pinagmamasdan nila ang buong Kapitolyo, ay sinabi ni Narin, "Tara na, wala na tayong dapat pang gawin sa lugar na ito." Matapos sabihin ito, ay agad nang kumilos si Narin na sinundan din naman ni Sehang. At habang ginagawa nila ito, ay tinanong ni Sehang, "Aalis na lang ba tayo ng ganito? Hindi ka ba magpapalam sa kanya?" Agad namang tumugon si Narin at sinabi, "Hindi na kailangan iyon. Dahil noong una, ay iniisip ko na makakatulong ako sa kanya sa kung anuman ang kanyang mga binabalak. Ngunit sa huli, ay napag-alitan pa ako at tinuruan kung ano ang mga hindi ko dapat gawin." Matapos namang marinig ito, ay nagkomento si Sehang at sinabing, "Ang military ng Dagon ay masyadong nakakatakot, dahil hindi ko moari kung paano nila nabuo ang Jade Seal. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang dating leader ng mga rebelde, na malahalimaw sa sobrang lakas." Habang nagpapatuloy naman sila sa kanilang ginagawa, ay nagulat si Narin at napahinto sila. Dahil isang lalaki ang nakatayo sa kanilang daraanan. Habang nananatili itong nakatayo at hindi nagsasalita, ay tinanong ni Sehang, "Ang lalaking ito ba ay mula sa Imperial Court?" Dahil nararamdaman ko sa kanya ang isang napakalakas na pressure, at sa aking palagay, ay mas malakas pa ito kaysa kay Shen. "Nandito ba siya para hulihin tayo?" Sumagot naman si Narin at sinabing, "Hindi mo kailangang mag-alala, dahil ang lalaking ito ay si Sun Wu." Ngunit karaniwan siyang tinatawag ni Li Yun bilang ang swordsman ng Rebel Army. Sa pagkarinig naman nito, ay nagulat si Sehang at tinanong, "Siya ba talaga ang Rebel Army swordsman? Narinig ko na ang isa sa kanyang espada ay ang pinakaiingatang espada ng leader ng mga rebelde. Ang espada niyang iyon ay hindi pa kailanman natanggal mula sa lagayan nito, at tanging ang Diyos lamang ang may alam kung ano ang mga sikretong itinatago nito. Hindi na rin mabilang ang mga taong nagtangkang kunin ito mula sa kanya, kaya ito rin ang nagpangyari na makilala siya sa buong mundo." Matapos namang sabihin ni Sehang ang lahat ng ito, ay tinanong ni Narin ang swordsman, "Bakit mo kami pinipigilan? Mayroon ka bang kailangan sa amin?" Nananatili namang nakatitig ang swordsman sa kanya at hindi sumasagot. Ngunit lumipas pa ang isang oras, ay patuloy itong hindi sumasagot. Kaya dahil dito, ay hindi na nakatiis pa si Sehang at sinigawan ito, "Pipi ka ba? Bakit hindi ka nagsasalita? Nandito ka ba para makipaglaban sa amin?" Dahil naman sa naging reaksyon niyang ito, ay tumugon na ang swordsman at sinabing, "Iniisip ko kasi kung paano ko sisimulan ang pakikipag-usap sa inyo, kung dapat ba akong maghi o helyo." Sa pagkarinig naman nito, ay natulala ang dalawa at naisip, "Putya, siraulo ba ang taong ito?" Hindi naman napinansin ni Narin ang kanyang mga sinabi, at sa halip, ay tinanong siya, "Nandito ka ba para kay Leon?" Dahil kung ganoon, ay nandito talaga siya sa Kapitolyo. Tumugon naman ang swordsman at sinabi, "Alam ko iyon, ngunit hindi pa ito ang oras para magkita kami. Isa pa, hindi ako katulad mo na mayroong one-sided love para sa kanya." Habang iniisip naman ni Narin na masyadong masakit magsalita ang swordsman na ito, ay tinanong niya ito, "Kung ganoon, ano ang ginagawa mo dito?" Sinabi naman ng swordsman, "Maaaring maging interesado ka rin dito. Naalala mo ba noong panahon na maaari sanang magkaroon ng peace talks ang Rebel Army sa Imperyo, ngunit biglang may some iron ito. At dahil sa pangyayaring ito, ay nagsimulang maglaban ng gusto ang magkabilang panig at parehong dumanas ng pagkatalo. Tungkol dito, ay nakakita kami ng ilang mga clues kung sino talaga ang may kagagawan nito." Agad namang tinanong ni Narin, "Sino ito?" Ipinaliwanag naman ng swordsman, "Nangyari ito. Isang taon na ang nakalipas, noong isang maharlikang pamilya na mayroong kasunduan sa Rebel Army, ang Lee family. Sa sandaling ito, ay lumipat ang eksena sa loob ng isang gusali. Dito, ay sinabi ni Shen, kaya pala hindi nag-activate ang Imperial Defense Mechanism ay dahil may some error sa mekanismong ito. Kasunod nito, ay pinagmasdan niya ang mga wala ng buhay na mga bantay sa lugar na ito at sinabing, "Napakarami kong tinuruang mga tao para lamang depensahan ang mekanismong ito, ngunit sa huli, ay napas lang silang lahat. Ngayon, nauunawaan ko na kung hindi kami tinulungan ng leader ng mga rebelde, ay baka tuluyan ng nawasak ang buong Kapitolyo."
At base sa mga tama ng mga ito, ay nakita ko na lahat sila ay namatay sa isang tama lamang. Kaya sa aking palagay, ang gumawa nito sa kanila ay nag-iisang tao lamang. Kung ganoon, ang taong ito marahil ay sobrang lakas, ngunit wala naman akong alam na mayroong ganitong tao sa Wang family. At kung talagang miyembro nga ito ng kanilang pamilya, ay base sa ugali ng mga ito, ay matagal na itong nagpakilala bilang kanilang kapamilya. Kaya ang pinakamalaking tanong ngayon ay, sino ba talaga ang taong may kagagawan ng lahat ng ito? Samantala, sa isang bahagi ng Kapitolyo, ay maririnig na nag-uusap ang ilan sa mga mamamayan. Narinig ko na si Leon ang nakipaglaban sa dating emperor. Sumagot naman ang kanyang kausap at sinabi, malamang na iyan ay tsismis lamang. Dahil nalaman ko na siya mismo ang nagprotekta sa buong Kapitolyo kahapon mula sa atake ng Jade Seal. At isa pa, ang leader ng mga rebelde ay masyadong nakakatakot, kaya hindi maaaring si Leon na iyon. Tumugon naman ang kanyang kausap at sinabing, kahit pa siya nga ang leader ng mga rebelde o hindi, ay sa palagay ko, ay hindi naman siya ganoon ka nakakatakot. Nagugulat namang tinanong ng kanyang kasama, hindi ba ang leader ng mga rebelde ay ang pinakamahigpit na kaaway ng Imperial Court? Kaya alam ng lahat ng tao na siya ang pinakamalupit na kriminal. At ang ganoong klaseng tao, ay sinasabi mong hindi nakakatakot. Agad naman itong kinontra ng kanyang kausap at sinabi, hindi lahat ng iyong naririnig ay totoo. Ngunit ang iyong nakikita, ay mas malamang na iyon ang katotohanan. Dahil sa pagkakakilala ko kay Leon, ay talagang mabuting tao siya. Palagi pa nga siyang pumupunta sa aking tindahan para bumili ng mga bulaklak, at lagi niyang pinupuri iyon. Marami rin sa ating mga kapitbahay ang kanyang natulungan. Kaya masasabi kong, hindi siya masamang tao. Matapos naman ang pag-uusap nilang ito, ay lumipat ang eksena sa loob ng Imperial Palace, sa kwarto ng Empress. Dito, ay makikitang nakaupo si Leon sa gilid ng kama ng Empress at iniisip, noong una, ay inakala ko na direkta akong ipapakulong ng aking asawa, ngunit hindi ko inaasahan na dadalhin niya ako sa kanyang kwarto. Ano kaya ang gagawin ng asawa ko sa akin dito? At paano niya kaya ako paparusahan sa aking mga nagawang kasalanan? Matapos namang isipin ito, ay sinuri niya ang kwarto ng Empress. Habang ginagawa niya ito, ay sinabi niya, mas maganda sana ang kama niya kung mayroong isa pang unan dito. At habang nag-i-imagine pa siya kung ano ang pwede nilang gawin dito, ay bigla namang dumating si Isabel at naiinis na tinanong siya, ano namang kalokohan ang iniisip mo? Agad namang nagpaliwanag si Leon, wala naman, iniisip ko lamang kung gaano kalaki ang iyong kwarto dito sa loob ng palasyo. Matapos namang marinig ang sinabi niyang ito, ay naupo na si Isabel sa tabi niya at sinabi, karamihan sa mga biktima ng naganap na insidente ay naayos na, at ang ilan sa kanila ay nagtamo lamang ng maliliit na sugat. At ang balita tungkol sa pagtulong ng lider ng mga rebelde ay kumalat na rin. Sinubukan namang baguhin ni Leon ang usapan at sinabi, saka na lamang natin. Pag-usapan ang tungkol dyan dahil may mas mahalaga pa tayong dapat pag-usapan. At iyon ay tungkol sa mga klase ng posisyon ng una na pwede nating gawin sa kama mong ito. Mariin namang iginiit ni Isabel, sa palagay ko, dapat na nating agad na pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito. Ngumiti naman sa kanya si Leon at sinabing, patawarin mo ako kung matagal kong itinago ito sayo. Ang totoo, ay matagal ko na itong gustong sabihin. Ngunit bago pa matapos ang kanyang sasabihin, ay bigla siyang niyakap ni Isabel at sinabing, hindi naman iyon ang tinutukoy ko, ang gusto ko talaga ay, simula ngayon, ay sasabihin mo na sa akin ang lahat ng tungkol sa iyong nakaraan, kung paano ka naging rebelde, at kung paano ka din tumayo para sa ikabubuti ng mga tao. Ngumiti naman si Leon at sinabi, kung gusto mo talagang marinig, ay sasabihin ko na sa iyo ang lahat ng tungkol sa akin. Ngunit sinabi din niya na bago niya gawin iyon, ay lumipat muna sila ng lugar, dahil baka may ibang mangyari kapag nagtagal sila dito. Kasunod nito, ay lumipat ang eksena sa isang bahagi ng palasyo. Habang kumakain ng hapunan ang dalawa, ay awkward na sinabi ni Leon, pakiramdam ko ngayon, ay parang matagal na tayong hindi nag-uusap ng ganito. Dahil karaniwan, ay malaya tayong nag-uusap, ngunit ang biglaang formal na date na katulad nito,
ay parang hindi komportable para sa akin. Naaalala ko pa na noong huli akong makipag-usap sa iyo sa ganitong paraan, ay noong. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, ay inunahan na siya ni Isabel at sinabing, tama. Ang araw na iyon ay 278 araw na ang nakalipas. Matapos namang marinig ang sinabing ito ni Isabel, ay agad na nangatwiran si Leon at sinabing, naunahan mo lamang ako. Dahil tandang-tanda ko pa na iyon ay araw ng ating kasal. Kasunod nito, ay sinimulan na niyang ikwento ang kanyang nakaraan. Noong 6 na taon na ang nakalipas, ang bastardong emperor noong panahong iyon. Ngunit matapos niyang sabihin ito, ay nakita niyang tiningnan siya ng masama ni Isabel. Kaya dali-dali niyang binago ang kanyang linya, saka sinabing, noong panahong iyon, ang unang emperor ay nasa gitna ng pagtataas ng mga buwis sa mga tao at gumagamit ng maraming mga pulisya para gipitin ang mga mamamayan. Kaya ang buhay ng mga tao noon ay naging miserable. At sa isang random na araw noong taong iyon, habang ang mga mamamayan, na inudyukan ng ilan sa mga maharlikang pamilya, ay makikipaglaban na sana sa mga sundalo ng imperyo, doon nagbukas ang aking mga mata. At nakita ko na nahuhulog ako mula sa langit. At bago nito, ay tandang-tanda ko pa na nanunood lamang ako ng TV noon. Kaya laking gulat ko nang matagpuan ko ang aking sarili sa kakaibang sitwasyon na iyon. Uy Lods, sandali lang. Nai-enjoy mo ba tong video? Kung oo, baka gusto mong suportahan ang channel sa simpleng paraan. Walang dagdag gastos sa'yo. May TikTok affiliate link tayo sa comment section at description. Pag-click mo ng link, visit mo lang showcase ko. At kung may magustuhan ka, at bibili ka naman talaga gamitin mo na, yun, malaking tulong yan para makagawa pa tayo ng mas maraming content. Don't worry, wala yan dagdag sa price mo. At kung wala naman dyan ang hinahanap mo, message mo lang ako para i-add natin. Salamat idol. Balik na tayo sa video. Natigilan naman siya sa kanyang pagkukwento ng nagtatakang tinanong ni Isabel, ano ang ibig mong sabihin na nahulog ka mula sa langit? Awkward namang ngumiti si Leon at pinaliwanag, hindi ko rin alam kung paano nangyari iyon. Ngunit sa huli, ay naniwala pa rin sa kanya si Isabel. Dahil dito, ay tinanong ni Leon, hindi ka ba nagdududa sa mga kwento kong ito? Agad din namang tumugon si Isabel at tinanong, magagawa mo bang magsinungaling sa akin? Buong kumpiyansa namang sinabi ni Leon, syempre, hindi. Dahil naman sa naging tugon niyang ito, ay sinabi ni Isabel, kung ganoon, ay natural lamang na maniniwala din ako sayo. Dahil kahit gaano pa hindi ka panipaniwala ang iyong mga sinasabi, ay mas pipiliin kong paniwalaan ka. Labis namang natuwa si Leon sa naging sagot na ito ni Isabel, kaya dali-dali niyang niyakap ang kanyang asawa. Ngunit bago pa niya magawa iyon, ay bigla siyang pinigilan ni Isabel at sinabi, tigilan mo na ang kalokohan mong ito, at ituloy mo na lamang ang iyong kwento. Muli namang ipinagpatuloy ni Leon ang kanyang kwento. Pagkatapos kong mahulog mula sa langit, ay napilitan akong makisali sa laban sa pagitan ng mga sundalo at ng mga mamamayan. At dagdag pa doon, ay noong mga panahong iyon, ay regular na tao lamang ako. Kaya nang bumagsak ako, ay nagkaroon ako ng bali sa aking mga binti. At ang malupit pa, ay pinagkamalan ako ng mga tao doon na miyembro ng Imperial Court. Ngunit bago pa may magawa silang masama sa akin, ay ginamit ko ang aking pagiging matalino at nagpahayag ng mga matalanhagang mga salita sa kanila. Kaya inisip ng mga tao doon na gawin akong kanilang leader. At iyon ang naging dahilan kung paano ako naging leader ng mga rebelde. Pagkalipas naman ng ilang araw pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay nagsimulang dumating ang di mabilang na mga tao na nagdeklara na gusto nilang sumali sa amin. Kabilang na sa mga ito ang mga physicians, swordsmen, scholars, at kahit pa nga mga bandido. Ngunit habang nagaganap ang mga ito, ay napansin ng dating emperor ang mga nangyayari. Kaya binansagan niya kaming mga rebelde, at doon din nagsimula ang digmaan na tumagal ng 5 taon. At noong mga panahong iyon, ay napagtanto ko na iba ako sa karamihan. Dahil wala akong meridian o dantian, at kapag nagko-cultivate ako at gumagamit ng true key ores, ay walang kahirap-hirap ko itong na-absorb. Dahil dito, ay mabilis na umangat ang aking cultivation ng ilang libong beses kumpara sa normal na mga tao. Kaya natural na ako ang naging pinakamalakas sa mundong ito. Pagkatapos namang isalaysay ang istorya ng kanyang buhay,
ay sinabi ni Leon, iyon ang lahat ng aking naaalala. At ang mga labanan noong digmaan ay hindi ko na isinama, dahil masyadong mahaba kung isasama ko pa ang lahat ng iyon. Ngumiti naman si Isabel at naghanap pa ng kasunod. Nagtataka namang tinanong ni Leon, ano pa ang kulang sa kwento kung iyon? Mapang Yuzisa namang tinanong ni Isabel, narinig ko na noong ikaw ay nasa rebel army pa, ay marami kang mga babaeng tinatawag nila na soulmates. Agad namang nagpaliwanag si Leon at sinabing, ang lahat ng iyon ay mga chismis lamang na kumakalat noon. At kailan pa ako nagkaroon ng ganoong karaming mga babae? Sa aking pagkakatanda, ay nag-iisa ka lamang. Kasunod nito, ay ibinulalas niya, isinusumpa ko. Kung pagdating sa ginagawa ng mag-asawa, ay kasing dami ng experience mo, ang experience ko. Habang namumula naman ang mukha ni Isabel, ay tinanong niya, ano na naman itong sinasabi mo? Awkward namang tumawa si Leon at ipinaliwanag, syempre, ang tinutukoy ko ay holding hands at yakapan. Agad namang tumalikod sa kanya si Isabel at sinabing, obvious naman na alam ko na iyon nga ang iyong tinutukoy. Pagkatapos namang marinig ito, ay napabuntong hininga si Leon at sinabing, iyon na ang lahat ng naaalala ko tungkol sa aking sarili. Kasabay nito, ay naisip niya, ang pagpaslang at pagpaplano laban sa iba, ito ang naging malaking bahagi ng aking buhay. At ang mga bagay na ito, ay mananatiling madilim na anino ng aking nakaraan na hindi ko na maaalis pa. Nang mapansin naman ni Isabel ang malungkot niyang ekspresyon, ay tinawag niya siyang, idiot, saka sinabing, bakit ganyan ang itsura mo? Hindi pa tapos ang kwento ng iyong buhay? Nagtataka namang napatingin si Leon sa kanya. Ngunit bilang tugon, ay ngumiti lamang sa kanya si Isabel at sinabing, ang tinutukoy ko ay para sa ating dalawa. Dahil ang ating kwento, ay nagsisimula pa lamang. Iniisip mo ba na ang iyong buhay ay mananatiling parang isang trahedya? Ang hindi mo alam, ang totoong trahedya ay mangyayari pa lamang sa hinaharap. Dahil sa hinaharap, ay kailangan mong laging pakisamahan ako, masanay na gamitin ko, at dapat na laging mahalin ako, gaya ng pagmamahal ko sa iyo. Ang kwento ng iyong buhay ay mapupuno ng isang salita, at iyon ay ang pangalan ko. Samantala, sa isang di kilalang lugar, ay makikitang nagpupulong ang ilang ministro. Dito, ay sinabi ng isa, nakakasiguro ako na narinig na ninyong lahat ang balita, tama ba? At iyon din mismo ang dahilan kung bakit ko kayo ipinatawag dito ngayon, upang pag-usapan ito at kung ano ang ating gagawin sa darating na morning audience. At dahil ang bagong Empress ay nakatanggap ng tulong sa bastardong iyon, ang ating mga araw ay nabibilang na. Agad namang nagtanong ang isa sa kanyang mga kasamahan, meron bang nangyaring hindi natin inaasahan? Ang ating pinag-uusapan dito, ay ang leader ng mga rebelde na tinaguri ang pinakamalakas sa buong kontinente. Kaya paanong bigla na lamang itong naging asawa ng ating Empress? Dagdag pa, siya rin ang pumihil sa pag-atake ng Jade Sale. Kaya naging bayani siya ng mga tao sa isang gabi lamang. Agad namang tumugon ang isa sa mga ministro at sinabi, ang katotohanan tungkol sa balitang iyan ay hindi pa napapatunayan. Kaya sa ngayon, ay mayroon tayong dalawang pagpipilian. Ang una nating choice ay baliwalain ang balitang ito at magpatuloy sa pagiging mga aso ng ating Empress. At ang ikalawa naman, ay atakihin silang dalawa habang hindi sila magkasama. Dahil kung talagang magtutulungan ang dalawang ito, ay mababaliwala na tayo. Kaya hindi na tayo pwedeng manahimik pa. Dahil kung patatigilan pa natin ito, ay magiging gaya na lamang tayo ng mga normal na sibilyan. Kinaumagahan, sa palasyo, ay makikitang kagigising lamang ni Leon. At naisip niya, sa wakas, natapos na rin ang problemang bumabagabag sa aking puso. At kung iisipin, ay parang pelikula ang nangyaring pagkakalantad ng aming mga pagkakakilanlan. Ngunit mabuti na rin iyon, dahil sa ngayon, ay wala na kaming itinatago sa isa't isa. Habang napapangiti naman siya dahil sa iniisip niyang ito, ay nagising na si Isabel. Kaya agad niya itong binati at kinumusta ang kanyang pagtulog. Agad namang sumagot si Isabel at sinabi, hindi ganun kaganda ang aking tulog, di gaya noong tayo ay nasa ating bahay. Kaya mas gugustuhin ko pa ang matulog ng komportable sa bahay natin.
Ngumiti naman si Leon at sumang-ayon sa kanya, sinasabing pareho lang tayo. Kaya mamayang gabi, ay sa bahay naman tayo matulog. Makalipas naman ang ilang oras, habang sila ay nag-aalmusal, ay sinabi ni Leon, kaya pala maaga ka laging umaalis ng bahay, ay para umattend ng morning audience sa iyong mga ministro. Agad namang sinabi ni Isabel, ano ba ang iniisip mo na ginagawa ko? Siyempre, magkaiba tayo, dahil meron akong opisyal na trabaho. Tumawa naman si Leon at sinabi, ang pangungulekta ng renta ay isa rin namang opisyal na trabaho. Hindi mo ba alam kung gaano nakakapagod iyon? Sumagot naman si Isabel at sinabi, wala. Akong pakialam kung gaano ka nakakapagod ang pangungulekta ng renta. Dahil ang pagharap sa mga maharlika at mga ministro tuwing umaga ay masyadong nakakapagod sa isipan, at malapit mo na ring ma-experience ito. Nagtataka namang tinanong ni Leon, kailangan ko ba talagang umattend sa morning audience na iyan? Hindi ba't lalaitin lamang ako ng mga tao doon dahil sa aking mga nagawang kasalanan noon? Inilabas naman ni Isabel ang isang libro at sinabi kay Leon, dito nakasulat ang lahat ng mga isyu na kanilang gustong pag-usapan, kaya mas mabuting basahin mo ang mga ito. Kasunod nito, ay sinimulan ng basahin ni Leon ang nilalaman ng libro. Rebellious, mapanira, at uncontrollable. Ano? Bakit mayroon ditong nakalagay na manyak? At hindi man lang nila pinagmukhang disente ang aking description sa report na ito. Talaga bang ako ang tinutukoy nila dito? Kasunod nito, ay nakita niya kung paano siya tinitingnan ni Isabel nang may pagdududa. Kaya dali-dali niyang sinabi, tigilan mo ang pagtingin sa akin ng ganyan. Dahil higit kan inuman, ay dapat ikaw ang nakakakilala kung anong klaseng tao ako. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.